So, rage baiting. Ito yung eliciting anger and hate sa internet, no? Ito ang ginagamit na manipulative technique ng mga internet users o netizens para lang sa views and siyempre para sa pera. Ito yung bad derogatory term sa internet slang na hindi natin dapat gayahin. Yung rage baiting na yan. No, yung sinisira natin yung image ng mga celebrities for the mere fact na ayaw natin. At ini-impluwensya natin yung ibang tao na magalit dun sa celebrity na yun. Hindi naman dapat. Hindi naman tayo inaano ng mga celebrities na yun. Many people have known this term pero kokonti ang nakakaalam nito by heart. Hindi naman porket alam mo siya by mind, alam mo siya by heart. Kasi pag by heart, hindi mo siya gagawin knowing na makakasakit ka ng ibang tao. Yeah. Buti na lang tong kaibigan ko, hindi ko high blood eh. Although aaminin ko, pikunin ako. Yung mga member namin, pinipikon talaga ako. Sobra. Wala pa rin tong kaibigan ko si G. Malamang inatake na ako rito eh. Kung magala, hindi mo ako pikunin. Pikon pa sila sa akin. Hindi ko nga alam eh. Si Ate Roda, oo nga eh. Siya ka napipikon sa'yo kanina eh, no? No? Siya pa natatakot sa'yo eh, no? Kita mo nung sinabing tumigil, sabi mo tumigil ka. Kasi baka may ibang mabuti sa ibang kuya ko yun. So, yun lang yung magandang napag-uusapan natin, yung rage baiting na yan. Kasi, kahit sa video call, nangyayari din yan, yung video call sa messenger. Nagsasabi na kung ano-ano na ikagagalit mo. Hindi lang sa yung sa comments at saka sa timeline o sa FB wall. Meron din sa video call niyan mismo. Hindi lang sa chat yan, sa video call din meron. Nag-iinisip ng sasabihin nila din ang reaction mo magagalit kaso ang katwiran ng iba hindi nila alam. So, yun yung magandang nalalaman natin, rage baiting. So, yun lang po at magandang gabi. Magandang hapon. Di mo pala gabi. Hapon pa lang pala. So, yun na nga.